Magandang araw sa lahat. Narito muli ang iyong kapatid upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa katotohanan na ang Diyos ay tagapagligtas ng lahat. At ang ibig niya ay ang lahat ay maligtas. O kaya, ibig niya na malaman natin at maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa kanyang layunin na may kaugnayan sa panahon. At ito ay ang kaligtasan ng lahat ng tao. Ang layunin ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao ay hindi nagbabago katulad ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kabanalan. Siya ay totoo at tapat sa kanyang mga salita kapagkat siya ay hindi sinungaling at hindi pwedeng magsinungaling. Kung kaya siya ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ano man ang kanyang sinabi. Ano man ang kanyang ipinangako na nakasaad sa kanyang salita. Ang Diyos ay hindi lamang niya sinabi na ililigtas niya ang lahat ng tao. Hindi lamang niya ipinangako na ililigtas niya ang lahat ng tao. Kundi, sinumpaan niya sa kanyang sarili na ililigtas niya ang lahat ng tao. Katulad ng sabi niya sa kanyang salita sa Isaiah 45, talatang 22 hanggang 23. At babasahin ko ang sabi niya, "Turn to me and be saved, all you ends of the earth. For I am God, and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me every knee will bow, by me every tongue will swear." Iniutos niya ng lahat ng tao ay babalik sa kanya upang maligtas. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kaya niyang gawin ang lahat. Na walang mahirap para sa kanya na gawin. Kasama na ang kaligtasan ng lahat ng tao. Ang salitang sworn na nakapaloob dito ay mula sa Hebreo na salita Shabbat. Nang ibig sabihin ay to seven oneself. To swear 7 times. The number 7 is used in the Bible to indicate completeness and perfection
and is used as the basis for swearing to point to the sureness and sacredness of that which sworn. And just what has God sworn that he shall accomplish. Unto me, every knee shall bow, every tongue shall swear. At sa Philippians chapter 2, verses 10 to 11, ang sabi niya, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. At ang salitang confess dito, mula sa Greek, ay exolomohio, na ang kahulugan ay praise or acclaim. It is a praise that is enthusiastically and publicly. And this word exolomohio is also used to express gladness. And every creature in heaven, on earth, under the earth, will bow in worship to Jesus Christ, to praise and thank Him with gladness, because they are all saved. O kaya't ang sabi ng Revelation chapter 5 verse 13, then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Ang talatang ito ay malinaw na itinuturo sa lahat ng lahat ng nilikha sa langit, halupa, sa ilalim ng lupa, at sa karagatan. At sa lahat ng sannilikha, sa madaling salita, ay aawit ng papuri sa Diyos, na mayroong pasasalamat, sapagkat naranasan nila ang pagliligtas ng Diyos. Kung ano ang sinabi at ipinangako ng Diyos, ay gagawin niya, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. At kaya niyang gawin ang lahat. At siya ay omniscient. At mayroon siyang sariling paraan kung papaano niya gagawin ito. At higit sa lahat, siya ay veracity. Siya'y totoo at tapat at hindi pwedeng magsinungaling. Kung ano yung kanyang sinabi, gagawin niya. Kung ano yung kanyang ipinangako, ay tutup din niya. Sapagkat siya ay Diyos. At naway ang katotohanan ito ay maging bahagi ng buhay ng lahat na mga tunay na anak ng Diyos, ng lahat ng tunay na mananampalataya, at ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At kung magkagayon,
magkakaroon ng kagalakan ang ating buhay. Magkakaroon ng patuloy at pagpupursige pa na maglingkod at gawin natin ang ating bahagi para sa katuparan ng katotohanan na ang lahat ay maliligtas. Pagpalain tayo ng Diyos at maraming salamat